May bago na naman sasakyan ng Hyundai Motors, isang modernong SUV na kalalabas lang mga kaibigan na tatalakayin natin ngayon. Ano nga bang masasabi mo sa modelong ito? I-reveal natin ang kabuuang detalye at nilalaman ito kasama ng kabuuang presyo. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ito ang Hyundai Craytor, isang bagong crossover SUV ng brand na idinisenyo upang pagsamahin ang modernong estilo, praktikal na espasyo at mahusay na performance. Para sa pang-araw-araw na biyahe, mayroon itong makabagong technology sa loob, matipid na makina at mga safety features na nagbibigay ng kumpiyansa sa bawat pagmamaneho. Tunay na bagay ito para sa mga pamilyang naghahanap ng abot-kayang SUV na hindi tipid sa kagamitan, komportableng sasakyan at maraming modernong katangian. At bukod pa riyan, itong Hyundai Craytor ay mayroong matatag na road presence dahil sa matapang na exterior design nito na tinatawag ng Hyundai Motors na Art of Steel na disenyo. Layunin nito na ipakita ang natural na formability ng mga metal na may malinis, matulis na creases at sculptural volumes. Mas box rin ang hugis nito kaysa sa karamihan ng mga crossover ngayon. Gumagamit rin itong Craytor ng monocoque architecture platform. Sa mga hindi nakakalam, ang monocoque platform ay isang structural design nitong sasakyan kung saan ang mismong body nitong Hyundai Craytor ang nagsisilbing main structural support. Ibig sabihin, hindi magkahiwalay ang frame at body nito kumpara sa mga traditional body-on-frame vehicles. Kaya mas matibay ito at hindi basta-bastang maghihiwalay kahit magkaroon man ng matinding banggaan. Ang main advantage pa nito ay mas magaang din ito, kaya mas fuel efficient. Mas mababa rin ang center of gravity nito kaya mas stable sa kalsada. At mas mahusay sa mga crash protection dahil pantay na kumakalat ang impact sa buong shell nito. Kaya hindi body on frame pero may adventure ready na hugis. Meron din itong steep approach at departure angles para talagang maging off-road capable itong sasakyan. Medyo malapad at matibay ang shoulder lines dahil sa sheer fender design. At may malalaking fender na nagbibigay ng aggressive character sa hulmaan. Gumagamit rin itong sasakyan ng mga malalaking klase ng gulong na may 18-inch na hexagonal faceted wheels na idinisenyo base sa inspirasyon ng asteroid impact. Nakalagay ito sa malalaking 33-inch off-road tires para sa mas mataas na ground clearance at mas mahusay na traksyon sa magagaspang na terrain. At hindi lang yun, meron din itong mga under protection gaya ng mga skid plate. May malapad na skid plate sa ilalim ng sasakyan na ito na functional at protection sa off-road. Ang mga skid plate na ito ay nagbibigay din ng visual na anchor sa design at pangkaragdagang timbang ng sasakyan. Kaya mas mahusay ito sa off-road kumpara sa ilang mga crossover vehicle. Medyo kumpleto na rin sa exterior dahil pagdating naman sa itaas ay meron din itong roof platform na pwedeng paglagyan ng mga extra na gamit, gear o gawing storage kung kinakailangan. Meron din itong 3D lighting signature. Gumagamit itong sasakyan ng parametric fixed lighting na hindi lang sa headlight kundi pati sa ibang bahagi ng body nito para mas maliwanag at mas magandang visibility. Kasama po dyan ang auxiliary off-road lights na nakalagay sa taas ng bubong para mas mapahusay palalo ang liwanag sa madidilim. Isa sa kakaibang disenyo nito ay ang mga side mirror nito na ginawa ng camera lens para makapag-project ng video sa interior. Mas madaling makita ang kabuuang likod na bahagi nito. Ang kagandahan pa nito ay mas madali mong mamomonitor kung may mga sasakyan sa gilid sa likod o yung may mga blind spot na hindi basta-bastang makikita sa mga natural na side mirror. At syempre dahil sa fully compact nga itong modelo, inilagyan na rin ito ng limb riser, isang matibay na steel wire na ikinabit para protektahan ang windscreen o windshield para kahit dumaan ito sa mga masusukal na terrain, hindi direktang papalo ang mga sagabal sa daan tulad ng mga sanga sa mismong windshield nito. Sa ibang mga sasakyan, pinapakabit pa ito sa aftermarket pero sa Hyundai Craytor ay kasama na ito. Massive front skid plate nito. Nilagyan rin ng recovery hook para kung sakali mang ma-stuck ay madali kaagad mahihila at makakabitan ng tow ang sasakyan. Upper orange toe nito pwede rin gawing bottle opener para sa pangkalahatang gamit. Ang Hyundai Craytor ay may 4 na pintuan na may automatic electric opener. Malawak ang pagbukas kaya mas
madali ang access ng pagpasok at paglabas. Pagpasok sa loob, makikita ang massive interior roll cage na binabalutan ng mga light bar materials o roll cage na parang sa mga rally car o mga race car vehicle. Ang function nito ay para mas mapanatili ang interior safety, lalo na ng mga pasahero nito, at upang maiwasan ang deformation at malakas na impact sa interior kung magkakaroon man ng kolisyon o banggaan. Kung rugged ang exterior design, ay mas rugged din ang interior design concept nitong modelo. Kakaibang form at estilo ng mga seat na nakadesign din para sa magandang off-road experience, na halos kompleto rin ng mga safety gears at ng mga convenient features nito gaya ng bottle and cup holder, maliliit na storage compartment at iba pang mga features na talaga namang magagamit sa mga off-road ride adventure. Ang kakaiba pa sa modelong ito, wala itong digital gauge o instrument cluster sa likod ng manubela, dahil ang nagsisilbing driving info provider nito ay ang heads-up display features nito na makikita na lahat ng mga sign notification at ibang mga driving info sa mismong windshield glass nito. Isang makabagong features nitong modelo na talaga namang mas magugustuhan ng mga driver, dahil pinapanatili nitong nakapokus ang mga mata sa daanan gamit ang makabagong heads-up display features na ito. Meron din itong mga driving mode features at ilang mga accessories features para sa mga libangan gaya ng gaming mode, na kung saan pwede ka ring maglaro dito ng mga simpleng games na ipinapakita mismo sa windshield nito. Meron din itong multifunctional steering wheel na kung saan narito na rin ng mga switch button ng mga driving mode features. Makikita mo na rin dito ang mga sign kung anong driving mode ang ginagamit mo. Medyo komplikado nga lang sa iba pang mga switch button dahil sa mga kakaiba nitong disenyo. Well, mapunta naman tayo sa interesting part nitong modelo, ang kanyang powertrain. Ang nagpapagana sa modelong ito ay hindi natural engine kundi fully electric sa itong electronic vehicle na klase gaya ng Ioniq 5 na nilabas ng brand kamakailan lang. Pero ang power nito ay mas malakas kumpara sa ilang mga EV car dahil nakadesenyo ang kanyang powertrain na pang off-road adventure. Kaya naman ang maximum output at torque nito ay mas malakas talaga sa ilang mga EV car model. At sabi ng manufacturer, mas matipid din daw ito sa electric power, mas mahaba-habang range at capacity ng battery bago malobat, pero mas mabilis ma-full charge. Ang modelong ito ay mas malaki kumpara sa ilang mga crossover vehicle dahil sa taas ng ground clearance nito, mas compact kumpara sa ilang mga off-roader. Mas maliit nga lang ito ng kaunti sa mga SUV, pero ang mga modernong features, build quality, kakaibang style, magandang performance ang magiging bentahe nito sa merkado. Well, sa ngayon, inilabas pa lamang ito ng Hyundai Motors bilang concept car model na posibleng ilabas sa mga susunod na taon. Marami pa raw mga detalyeng hindi isinama para mas maging kaabang-abang palalo ang modelong ito, gaya ng pagkakaroon nito ng mga moderno at makabagong safety features at iba pang mga interior specs and features. Well, magkano naman kaya ang magiging presyo nito? Ayon sa ilang mga nakalap nating mga estimated price nito, base na rin sa ilang mga vlogger, ay magkakaroon daw ito ng estimated price na $35,000 na kung i-convert natin sa Philippine peso ay aabot ito ng mahigit sa 2 million pesos. Yan ay hindi pa naman opisyal dahil nga sa concept car model pa lamang ang sasakyan na ito. Dumating na ang isa sa pinakamagandang SUV ng Korean automaker na Hyundai. Ito ang isa sa mga modelo na talagang magugustuhan ng marami dahil sa napakagandang dating ng sasakyan na ito na siguradong aagaw sa atensyon ng marami. Mas pinahusay ang performance, nilagyan ng maraming advanced na teknolohiya at mas pinagbuti ang fuel economy. Bago at mas pinagtibay na disenyo, yan ang tatak ng modelong ito. Karamihan sa mga spare parts nito ay ginagawa sa South Korea pero ina-assemble sa iba't ibang bansa gaya ng United States, Czech Republic, India at China. Gumagamit ang mga manufacturer nito ng high strength steel o HSS at advanced high strength steel para sa chassis at body frame. Layunin nito na mas maging ligtas pagdating sa mga banggaan at mas magaang pero matibay itong sasakyan. Bukod pa dyan, isa pa sa naging benepisyo ng mga materyales na ginamit dito ay mas napataas ang fuel efficiency at mas napatatag ang performance pagdating sa crash safety. Ngunit pagdating naman sa mga side panels
ang hood nito at ang mga pintuan at ilang bahagi ng suspension system ay gawa naman sa matigas na aluminum. Layunin nitong mabawasan ang kabuang timbang at mas mapagaang itong sasakyan na nagre-resulta sa mas matipid na konsumo ng gasolina at mas mahusay na acceleration. Isa pa sa pinagmamalaki ng Hyundai Santa Fe ang pagkakaroon ng makabago at advanced na safety features nito, gaya ng driver attention warning. Ang safety features na ito ay nakasubaybay sa driving pattern mo. Isang malakas na sensor na kung saan naalalayan ang bawat galaw ng pagmamaneho. Kapag nakita niyang parang inaantok o distracted ka, may alerts na lalabas na nagwa-warning sa'yo upang maiwasan ang disgrasya mula sa pagkapagod o kaya naman pagkaantok. May kasama rin itong safe exit warning na magbibigay sa'yo ng paalala kung may paparating na sasakyan kapag bubuksan mo ang pintuan kapag lalabas ka. Ang bagong Hyundai Santa Fe ay may matapang na disenyo, malinis at boxy ang hugis nito na may kasamang mga modernong katangian gaya ng pagkakaroon ng H-shaped LED lights na isang simbolo ng pagkakakilanlan ng Hyundai. At sa harap rin ay nilagyan ng malapad na parametric grille, habang sa gilid ay may mga tuwid na body lines na nagpapakita ng tibay. Ngunit gaya ng sa harap, ang likod na bahagi nito ay may H-shaped din na taillights at mas malawak na tailgate na perpekto para sa mga mahihilig bumiyahe o mamasyal na kung saan ay automatic ding umaangat at bumababa ang tailgate nito na nagpapadali ng access sa pagkakarga ng mga gamit. Hindi rin magpapahuli ang 21-inch alloy wheels nito at nilagyan pa ng roof rails at panoramic sunroof sa taas. Estilo na pang practical pa. Kaya itong modelo ay eksakto talagang pang travel mga kaibigan. Well, kung pag-uusapan naman natin ang loob na bahagi nitong sasakyan ay tila isang lounge sa isang luxury hotel. Makikita mo kasi ang 12.3-inch touchscreen infotainment system nito na nagbibigay ng buhay sa loob nito. Nilagyan din ito ng sapat na spasyo para sa 7 pasahero at ang mga upuan nito ay nakanapa leather. Ang front seat ay automatic power adjustable na kung saan automatic na naia-adjust sa 8 hanggang sa 10 posisyon depende kung saan ka komportable, na naka-heated at ventilated pa para mas komportable. Naitutupi rin ang third row seats nito para magbigay ng malawak na spasyo sa rear compartment storage nito kung kinakailangan. Nilagyan din ito ng mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Hindi ko lang alam kung applicable sa Philippine market ang built-in navigation system, pero originally ay meron talaga ang modelong ito. Sinamahan din ito ng over-the-air updates na para sa pagpapabago o pagpapataas ng antas ng mga features nito sa interior. Meron itong magandang sound system sa loob, dala ng 12-speaker Bose premium audio system nito, at ang nagpapa-convenient palalo sa sasakyang ito ay ang pagkakaroon nito ng wireless charging pad with cooling fan. May 6 na USB port na nakalagay sa bawat row seats upang makapag-charge din ng kanya-kanyang gadget ang mga pasahero. May extra 12-volt power outlet din para sa iba pang mga appliances na pwede mong isaksak dito. Nilagyan ito ng Bluetooth na 5.0 para sa mas mabilis na koneksyon. Ang nagpapahusay pa sa magandang visibility nito sa interior ay ang mga nakakalat na ambient lighting system at napakagandang tanawin sa itaas dala ng panoramic sunroof nito. Hindi rin makukumpleto ang pagiging komportable nitong sasakyan kung wala ang high-tech na air conditioning nito. Meron kasi itong dual zone automatic climate control sa front at rear air vents para sa second at third row seats. Nasinamahan pa ng clean air filtration system na naglilinis ng hangin na pumapasok sa loob nito upang maiwasan ang mga virus o anumang mga bad odors. Inaalis nito ang masangsang o mabahong amoy sa loob at nililinis upang fresh na malanghap ang mga hangin. Meron din itong auto defogging system sa windshield, isang automatic features ng sasakyan na nag-aalis ng fog o hamog sa loob ng windshield para hindi lumabo ang paningin habang nagmamaneho kahit pa malamig o maulan ang kondisyon ng panahon. Ang Hyundai Santa Fe ay kayang kumarga ng hanggang sa 7 katao. Kaya ring mag-imbak ng mga gamit mula 628 liters sa rear compartment storage hanggang sa 1,949 liters kapag nakatiklop na ang second at third row seats nito. Meron itong hidden underfloor storage sa likod para sa mga importanteng gamit. May mga bottle holders sa lahat ng pintuan at center armrest na may malaking storage compartment din. Ang 12.3-inch din na LCD digital instrument panel gauge nito ay nagbibigay ng mas maraming impormasyon, notifikasyon at mga sign para matulungan ang driver sa mas maayos na pagmamaneho. Sinamahan din itong sasakyan ng maraming driving mode function gaya ng eco,
sport, smart, driving mode at marami pang iba. Itong bagong Hyundai Santa Fe ay may 4 na variant na pagpipilian. 3 sa mga ito ay gumagamit ng natural engine na 2.5 liter inline 4-cylinder turbocharged at gumagawa ng 277 horsepower sa 5,800 rpm. Habang maximum torque naman nito ay umaabot sa 422 Nm sa kada 1,700 to 4,000 rpm. Samantalang ang nag-iisang variant nito na pinaka-top variant ay gumagamit naman ng hybrid engine system na may 1.6 liter inline 4-cylinder turbocharged plus electric motor. Ito ay may kakayahang gumawa ng maximum output na 232 horsepower at maximum torque na 367 Nm. Dalawang klaseng transmission din ang ginagamit nitong modelo. Isang 8-speed dual clutch transmission na para sa mga natural engine, habang ang hybrid system ay gumagamit ng 6-speed automatic transmission. Hindi lamang sa moderno at matibay itong sasakyan, mabilis ang takbuhan at matipid kumonsumo kung performance ang pag-uusapan. Na ayon na rin sa manufacturer, kaya nitong tumakbo mula sa bilis na 190 km/h hanggang sa 210 km/h. At ang fuel tank capacity nito na 67 liters ay malayo-layo na rin ang mararating dahil sa average fuel consumption rate nito na umaabot mula sa 16 km/l hanggang sa 20 km/l. Pagdating sa mga advanced na safety features, ang Hyundai Santa Fe ay hindi rin magpapahuli dahil nilagyan ito ng Forward Collision Avoidance Assist o FCA. May kasama rin itong Lane Keeping Assistant at Lane Following Assist. Meron din itong Blind Spot View Monitoring na kung saan ay nilagyan ng camera sa side mirror na nagpapakita ng blind spot sa digital instrument cluster nito. Nilagyan din ito ng Smart Cruise Control with Stop and Go na automatic ina-adjust nitong bilis ng sasakyan para mapanatili ang ligtas na distansya sa kotse sa harap. Mas komportableng highway driving at mas ligtas sa matagal na biyahe. Hindi rin nawala sa modelong ito ang surround view monitor na 360-degree camera na nagpapadali palalo sa pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan o pagliko sa mga masisikip na lugar. Ilagyan din ito ng rear cross traffic alert with collision avoidance assist. Kapag umatras ka at may paparating sa likod, magbibigay ng warning ito at maaaring magpreno ng kusa ang kotse. Iwas disgrasya na rin at mababangga sa likuran. Nilagyan din ito ng rear occupant alert na nagpapaalala kung may naiwan sa likod ng upuan. Meron itong 8 airbag system na nakalagay sa front, driver side at passenger. Meron mga side airbags at curtain airbags na magbibigay proteksyon sa lahat ng mga pasahero nito sa loob. At panghuli, isa sa mga advanced na safety features nito ay ang pagkakaroon ng electronic stability control system at ng anti-lock braking system. Dagdag proteksyon at suporta sa brake o pagpepreno lalo na sa mga emergency braking. Pinipigilan nito ang pagka-slide ng sasakyan sa mga liko o madudulas na kalsada kung tayo ay biglang mapapahinto. At iniiwasan din ito ang pag-lock ng gulong sa mga biglang pagpipreno. Ginamitan din itong sasakyan ng magagandang klase ng suspension system na isa sa pinakamahalagang bahagi para mas maging komportable ang bawat biyahe, mapanatili ang handling at stability. Ang bagong Santa Fe ay nilagyan ng MacPherson strut with coil spring at stabilizer bar na karaniwang ginagamit na sa mga SUV, sedan upang mapahusay mag-absorb ng lubak o lubog sa daan. Kaya itong Hyundai Santa Fe ay pwede ring magamit kahit pa sa mga off-road condition. Nagbibigay ng magandang ride comfort, matatag na pagliko at mas kontroladong pagkilos sa pagmamaneuver ng driver. Kasama ang mga multi-link independent suspensions na may kasamang coil spring at stabilizer bar. Kaya mas advanced ito kaysa sa torsion beam. Sumusuporta rin ito lalo na kung fully loaded ang sasakyan, may daan sa mga matatarik na kondisyon ng kalsada na kung saan pinatitibay nito ang pag-andar at pinapanatili ang komportableng pakiramdam ng mga pasahero sa loob. Ang Hyundai Santa Fe ay mabibilang pa lamang sa kalsada ng Pilipinas dahil wala pa talagang nakakaalam sa mga likas nito na katangian na kapag nalaman ay siguradong iyong magugustuhan. Mula sa estimated price na 2,410,000 hanggang sa 3,313,000 pesos ay makakabili ka na ng isang bago at modernong SUV mula sa isa sa mga pinagkakatiwalaang brand sa bansa. Santa Fe 2024 model. Isang napakagandang SUV car model na nag-o-offer ng striking style sa kahit saang sulok at anggulo ay makikitaan mo ng napakamodernong katangian.
Isang pinalapad at naging kwadrado na ang hugis ng bagong modelo ngayon. Kaya kung naghahanap ka ng isang pampamilyang sasakyan, pang-camping, service, pang-offroad o kahit saan man, tiyak na para sa iyo ang modelong ito. Isang napakagandang full-size SUV na klase na pwede kahit saan. Ang bagong disenyong nakakamangha mula sa front face grille cover na honeycomb design ay binabalanse ang napakagandang line cross shape LED type daytime running light at mga LED type din na headlamp nito at mga signal lamps sa magkabilaan. Ang sharp side torsion character line naman ay nagpapakita ng muscular stand at malabruskong katangian. Mala-armored vehicle ang datingan, mas nagmukha kasing malaki kumpara sa previous model na mid-size SUV type lamang noon. Ngayon ay full-size SUV na, pwede na ring pang off-road at pangkargahan. Ang modelong ito ay talagang magugustuhan ng kahit na sino at mailalaban sa ilang brand competitor kabilang ang Toyota Land Cruiser, Nissan Terra at Lincoln Navigator pagdating sa pormahan at physical attribution. Pero ano-ano pa nga ba ang mga bago sa modelong ito? Gaya ng mga bagong hugis ng ilaw nito mula sa harapan at sa likod. Mga naka-fully compact LED type na. Meron na rin itong built-in na rear spoiler at built-in roof rack for another cargo carrier. Kaya ang mahihilig mag-camping, pumunta sa mga gubat o mabubundok na lugar, tiyak na mas mapapakinabangan nyo ng maigi ang modelong ito. Ang sukat din ng gulong ay mas lumaki, may 21 inches, 265 by 55, naka-alloy wheel type at tubeless tires na kung sa mga malulubak mo gagamitin ay bagay lang din dahil sa tibay at maaasahan na rin. Ang modelong ito ay mas lumaki ang sukat sa rear portion, pati ang tailgate size ay mas lumapad. Automatic na rin itong nagbubukas kagaya ng sa dati. Kung sakaling masense nito ang key transmitter sa malapit ng hanggang sa 1 meter, ay automatic itong tataas. May malawak rin na luggage compartment space na may kabuang sukat na 725 liter capacity plus another 91 liters kapag naka-fold naman ang mga rear seats nito. Hindi mo na rin kailangan pang pindutin ang susi o remote key nito para mabuksan ang pintuan. Dahil gagaya ng tailgate nito, ito ay may sensor na rin na kung saan automatic ding nag-a-unlock kapag ang transmitter key nito ay na-sense na sa malapit. Ang bagong unique interior style din nito ay napakaganda at very functionality. Ramdam mo na kagad ang pagiging komportable kahit hindi mo pa nasasakyan. Napaka-accessible na kasi sa maraming bagay. Mga key switch function na makikita sa dashboard panel na makatutulong upang mas maging convenient palalo sa pang-araw-araw na pagsakay. Wala na tayong makikitang shifting lever na traditional way ng pagmamaniobra dahil karamihan dito ay talagang the key switch system na. Ang mga advantage nito ay mas mamamaximize ang storage space sa harapan at hindi na masyadong sagabal sa pagmamaneho. At ang dashboard nito ay may panoramic curved display na monitor na may size na 12.3 inches integrated dual screen display. May kasama na rin itong mas update features na connectivity na BlueLink. Parang Bluetooth lang din ito pero ang nagagawa nito, hindi lamang din kasi sa features ng gadget ang maiko-connect mo dito. Using this BlueLink na tinatawag ay makokontrol mo na rin ang buong bahagi ng sistema nitong sasakyan na kung saan dito ay pwede mong i-on at i-off or i-lock at i-unlock ang mga pintuan nito gamit lamang ang cellphone. May kasama na rin itong dual wireless charging system kaya hindi na rin kayo mag-uunahan pa sa pag-charge dahil may mga kasama pa itong mga accessories power outlet at USB port charging system na rin. Another high-tech features pa nito, ang remote key din kasi nito ay pwedeng i-remote mismo sa pagpapaandar nitong sasakyan. Lalo na kapag naisiksik ito sa parkingan at hindi ka makapasok sa loob. Kagaya ng previous model, using this remote smart parking assist ay mapapa-abante mo itong sasakyan kahit walang nagda-drive. Parang naka-autopilot na rin. Ang mga upuan nito ay naka-leather seat, power adjustable at automatic adjustable. Sa driver's side ay mas komportable na dahil meron na rin extra support sa leg room ng driver's seat upang nang sa ganun ay mas nakaka-relax ang pagdadrive. At hindi nakakangalay, auto-adjustable at foldable na rin ito. Ang mga upuan kaya sobrang high-tech talaga.
Bukod pa dyan, ang pagiging komportable nitong sasakyan ay mas pinalawak pa. Sinamahan na rin kasi ng dual zone climate control system. Ang driver at passenger ay automatically may adjust ang temperature depende sa kanya-kanyang preference at mas maiko-compromise ang bawat pangangailangan. Ang front and rear seats nito ay may napakagandang view din. Hindi lang din kasi sa bawat side kundi pati sa taas ng sky dahil sa pagkakaroon nito ng panoramic sunroof. Hindi na rin kailangan dito ng full blackout tinted window dahil meron na rin itong kasamang built-in sunshade window for privacy. May mga speaker na rin itong kasama kaya maging ang audio system nito ay napaka-premium na rin. Ang instrument cluster ay may napakaganda ring display kasama ng infotainment system sa 12.3 inches. Full digital gauge cluster, mas makikita ng maigi ang mga sign o notification na lumalabas dito kasama ng ilan sa mga driving information, capability, signals at marami pang iba. Isang karagdagang convenient ay ang auto splash na wiper blade o biglaang paggalaw nito kapag may mga drops ng water sa windshield nito na hindi mo pinapagana sa pamamagitan ng switch nito. At ang ilan pa sa maganda rito mga kaibigan, sa pagkakaroon ng mga modernong katangian gagaya na lamang ng 360 camera view na high definition kasi mas malawak ang nasasakop na view nito sa buong kapaligiran sa labas. Isa pa, detached screen din ito kaya hindi ka mahihirapan sa kung anong object ang nais mong pukusan ng camera. Mas madaling i-park dahil sa pagkakaroon din ng rear camera at rear parking sensor. At ang buong full body arrangement din nitong Hyundai Santa Fe 2024 model kasama ng mga side panels at reinforcement ay talagang matitibay at flexible. Mas magaan at matatag kahit sa anumang collision o pagsubok na pagdadaanan. Na kung saan kung magkakaroon man ng anumang banggaan o kolisyon ay mas mapoprotektahan ang mga occupants o pasahero nito dahil inaabsorb nito ang matindi at malakas na klase ng pagkabangga na kung saan ang nasa loob ay hindi mapupuruhan. Sinamahan na rin ng matitibay at hindi basta-bastang bibigay na chassis and suspensions nito. Sa mga suspensions ay napaka-reliable lalo na sa malulubak o mahahams na kalsada. Sa front ito ay ginamitan ng naka-MacPherson strut at multi-link with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Ang front and rear na brake naman ay parehong naka-disc type kaya talagang malakas ang kapit niyan. Ang modelong ito bagamat may kalakihan na klase ang napakalaking sukat nito ay napakagaang din naman daw dalhin. Sa pamamagitan ng power steering at naka-tilt and telescopic na the-adjustable steering column ay kahit mga lady driver at first timer ay hindi mahihirapang imanayubra ito kahit pa sa mga alanganing pagkakataon. Abutan ka man ng malakas na ulan sa kalsada at maidaan mo ito sa sira-sirang kalsada. Sinisiguro ng kumpanya ang pagiging compact safety nitong modelo na kung saan na ibabagay sa anumang klase ng klima o mga lugar na dadaanan. Itong Hyundai Santa Fe 2024 model ay may dalawang klaseng powertrain. Sa magkakaibang variant ang inilabas. Pinapagana ng 2.5 liter diesel engine, may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft ang isang modelo nito. Na may 8-speed ang turbo petrol engine, dual clutch at kaya mag-produce ng maximum output na 277 horsepower at 422 Nm of torque. Kayang tumakbo ng 0 to 100 km/h sa loob ng 11.5 seconds lamang at average top speed na 198 km/h naman ang pinakamabilis na nagagawa nitong takbo. At para naman sa hybrid engine, ito ay pinapagana ng 2 electrified turbocharged engine na may 1.6 liter turbocharged hybrid o tinatawag na Gamma 3 1.6T GDI HEV. Naka-automatic transmission din at may variable gearbox na 6-speed na kaya mag-produce ng maximum output na 180 horsepower at 265 Nm of torque. Sa kabuuang bilis, ito ay kayang tumakbo mula sa 0 hanggang 100 km/h sa loob lamang ng 9.5 seconds. Ang pinaka-top speed na nagagawa naman nito ay umabot sa 190 km/h. Kaya depende sa iyo kung anong pipiliin mo sa dalawang klase ng makina nito. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa ay mas nakatitipid talaga ang hybrid version nito bagamat napakahina ng arangkada at mas mabilis pa ang naka-petrol engine
ay mas matipid naman kumonsumo ng gasolina ang mga naka-hybrid na makina. Itong Hyundai Santa Fe, pagdating naman sa fuel supply system, ito ay naka-CRDI na rin. Kaya may katipiran din sa fuel consumption at hindi pa ganun kausok. Naka Euro 4 compliance na rin kasi ito kaya eco-friendly. Ang 75 fuel tank capacity nito ay kayang ubusin ng hanggang sa 1,250 na layo ng tinakbo o katumbas ng 16 km per liter. Itong Hyundai Santa Fe ay pinalilibutan din ng mahalagang advanced safety features kagaya na lamang ng Hyundai Smart Sense Safety Technology na kung saan ay nakapaloob dito ang mga bagong safety sense kagaya na lamang ng Forward Collision Avoidance Assistance na nagwa-warning sa driver kung may possible na kolisyon o bangga na magaganap. Biglang hihinto o mag-auto brake sa oras ng biglang may tatawid sa pedestrian at mga sumisingit na mga motorsiklo. Pag hindi mo kagad nagamit ang brake nito, ang emergency brake ang otomatikong mag-a-activate para sa biglang pagpipreno nito. May kasama na rin itong lane departure warning system para sa kalaman ng marami. Itong sistema ay gumagana lamang kapag ang sasakyan ay nawawala na sa linya. Yung mga putol-putol na guhit na makikita sa kalsada, kapag papalit-palit ng linya ay otomatikong gagana naman itong lane departure warning upang papaalahanan tayo na manatili sa loob ng linya ng kalsada. Sinamahan rin yan ng lane following assist. At bukod pa dyan ay mayroon na rin itong adaptive cruise control system. Isang sistemang nagsasaayos naman ng takbo na nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan mo. Kapag mabilis ang takbo ng sasakyan na nasa harapan mo ay otomatiko rin itong bibilis. Ngunit kung itong nasa harap mo ay bigla namang babagal o hihinto, ay otomatiko rin itong hihinto para hindi mo mabangga ang nasa harapan. Nakadepende kasi yan sa lakas ng sensor o radar ng mga kasabayan mo ang nagagawa nito. May highway driving assistant na rin ito para lamang sa maluluwang na kalsada o highway at makatutulong na panatilihing nakasentro ang sasakyan sa lane nito habang pinapanatili ang ligtas na distansya mula sa mga sasakyan na nasa paligid at nasa unahan. Kapag ang marked lane ay malinaw na makikita sa kalsada ay mas masesense nitong sistema na highway driving assistant. Sa mga sistemang ito ay makakapagpalit-palit ka ng linya o makakalipat-lipat ka ng pwesto na may confident na hindi ka mababangga. Bukod pa dyan ay may kasama na rin itong blind spot collision avoidance na kung saan ay otomatikong magbe-brake din ang sasakyan once na may masense na mababangga o biglang masasagi, na sinusuporta naman ng blind view monitor. Meron din itong parking collision avoidance assistant reverse na kung saan mas mapapakinabangan mo naman habang ikaw ay nagpapaatras ng sasakyan upang maiwasan ang anumang banggaan sa likuran nito o maatrasan na kahit anong object sa likuran. Gumagana ang braking system kapag ito ay may nasense na mababangga sa likuran. At syempre sinamahan din yan ng rear cross traffic alert na halos katulad lamang din ng parking collision avoidance assistant reverse. Na kung sakali namang may biglang darating na sasakyan sa likuran habang ikaw ay nagpapaatras, automatic din itong hihinto para sa ganun ay hindi magkabanggaan. Isa pa, meron na rin itong driver attention warning. Isang sistema naman na kung saan nasisense nito kung inaantok na ang driver o kaya naman inaatake na sa puso, na kung saan ay wala nang kakayahan pang imaniobra ng maayos ang sasakyan. Dahil sa sistemang ito na driver attention warning ay bigla na lamang itong hihinto o hindi na aandar pa kapag ang driver ay wala nang kakayahan pang i-manage ang pagmamaneho. Bukod pa dyan, meron din itong safe exit assistance. Naglalak ng kusa ang mga pintuan lalo na kung nakalimutan mo itong ilak ng maayos kapag ikaw ay aalis na. Meron din itong ultrasonic rear occupants alert. Nasisense naman ng sensor na ito kung sakaling nakalak na ang sasakyan at naiwan sa loob nito ang bata nating kasama o mga alaga nating hayop na minsan ay nakakalimutan natin. Ang ultrasonic rear occupation alert ay otomatiko namang nagbibigay ng sign sa driver sa pamamagitan ng pag-alarm ng sasakyan at ng cellphone na nakakonect sa Blue Link nito. At ang ilan pa sa mga standard safety features nito ay hindi rin nawala, kagaya na lamang ng driver and passenger airbags. May mga seat belts na rin itong kasama mula sa harap at likod ng mga upuan nito. May front and side impact beams at crash sensor at marami pang iba.
Itong modelo, bukod sa safety features ay sagana din sa mga security features kagaya na lamang ng power door lock, central locking, engine immobilizer, anti-theft device at anti-theft alarm. At marami pang ibang makikitang security purpose. Sa pamamagitan nito ay hindi rin basta-bastang makakarnap o magagalaw itong sasakyan ng kahit na sinuman. Ang lahat ng mga bagay na magpapakonvenience sa iyo ay narito na rin sa interior nito. Magagandang klase ng audio sound system with infotainment, communication, connectivity, may mga bottle and cup holder at mga bulsa o console na rin itong kasama. With center armrest, power window, malakas at malamig na aircon system at marami pang iba. Ang mga ilaw nito ay fully compact na LED type na mula sa harap at likod. Mukhang complete setup na rin ito ng accessories. Kung top variant ang pipiliin mo, siguradong wala ka nang hahanapin pa. Ang modelong ito na Hyundai Santa Fe ay may dalawang klaseng variant na inilabas na sa bansang Korea, ang naka-hybrid na makina at ang naka-petrol engine na makina. May inilabas din na ibang bersyon sa bansang Europa pero sa design ay pareho lang din naman.